May magandang balita, pero may kasamang malaking concern para sa Los Angeles Lakers. Ayon sa report ni Shams Charania, bumiyahe si Luka Doncic papuntang Spain para sumailalim sa injection procedure sa kanyang hamstring at ang goal nito ay pabilisin ang kanyang recovery bago magsimula ang playoffs. Ngunit habang may pag-asa sa pagbabalik ni Luka, may bagong issue naman na kinakaharap ang Lakers, ang performance ni DeAndre Ayton na ngayon ay binabatikos ng fans matapos ang laban kontra Dallas. Kung babalik nga si Luka sa tamang oras, sapat ba yun kung may problema naman sa loob ng paint ang Lakers? Ito ngayon ang sitwasyon na dapat pag-usapan. Unahin natin ang magandang balita. Ayon sa report, nagpunta si Luka Doncic sa Spain para tumanggap ng injection treatment sa kanyang hamstring. Ang ganitong procedure ay karaniwang ginagawa para mapabilis ang healing at mabawasan ang inflammation. Ang target timeline, ayon pa rin sa report, ay posibleng makabalik si Luka sa first round ng playoffs. Malaking bagay ito para sa Lakers dahil si Luka ang pangunahing playmaker at scorer ng team. Kapag healthy siya, bumabalik ang offensive flow ng Lakers. Mas gumaganda ang spacing, mas nagiging involved ang shooters at mas kontrolado ang tempo ng laro. Dagdag pa rito, sinabi rin na si Austin Reeves naman ay posibleng makabalik sa second round ng playoffs. Ibig sabihin, kung makakalusot ang Lakers sa first round, may reinforcement pa silang darating. Kilala si Reeves sa kanyang clutch plays, secondary playmaking at perimeter scoring. Ang tandem ni Luka at Reeves ay mahalaga para sa ball movement ng Lakers, lalo na sa half-court offense. Pero habang may good news sa injury front, may lumalabas namang concern sa loob. Si DeAndre Ayton ay binabatikos ng fans matapos ang laban nila kontra Dallas. Ayon sa obserbasyon, hindi niya nadomina ang paint at nahirapan siya sa depensa. Ito ang isa sa inaasahan ng Lakers sa kanya, rim protection at rebounding. Kapag hindi niya nagagawa iyon, nagiging vulnerable ang team sa second chance points at inside scoring ng kalaban. Sa modern NBA, mahalaga ang presence ng center sa playoffs. Hindi lang scoring ang kailangan, kundi defensive anchor. Kung hindi makasabay si Ayton sa depensa, maaaring ma-expose ang Lakers, lalo na sa mga team na may malalakas na big men o aggressive na drives. Ito rin ang dahilan kung bakit may fans na nagsasabing nawawalan sila ng tiwala sa kanya, lalo na ngayong papasok na ang playoffs kung saan mas physical at mas mataas ang presyon. Ngayon, ang malaking tanong, kahit bumalik si Luka sa first round, magiging sapat ba ito kung hindi magiging consistent si Ayton sa ilalim? Dahil sa playoffs, hindi lang offense ang laban, kailangan din ng solid defense sa paint. Kung hindi mag-step up si Ayton, maaaring mahirapan ng Lakers kahit kumpleto ang kanilang backcourt. Sa ngayon, halo ang sitwasyon ng Lakers. May pag-asa sa pagbabalik ni Luka Doncic, may dagdag na tulong kay Austin Reeves, pero may malaking question mark kay DeAndre Ayton. Kaya ang tanong ngayon, sapat ba ang pagbabalik ni Luka para maangat ang Lakers? O kailangan munang mag-step up ni Ayton para maging tunay na contender ang team? Sa tingin ninyo, dapat pa bang pagkatiwalaan si Ayton sa playoffs? O kailangan ng Lakers ng ibang adjustment sa rotation? Comment nyo sa baba ang inyong opinyon.